In this video, update lang tayo sa kaganapan sa market. Let's talk about the recent dump ni BTC. Mt. Gox FUD, yung pagbebenta ng German government ng BTC na nakadagdag sa selling pressure. Also, price action ni Bitcoin. Bibigyan ko kayo ng idea sa bullish and bearish possible price action ni BTC na pwedeng mangyari in the future. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Isa sa mga itinuturing na dahilan ng pagbagsak ng price ni BTC ay yung balita na nag-dump daw ng Bitcoin ang German government. Offloads 900 Bitcoin, 400 BTC sent to Coinbase and Kraken. I think hindi naman ganoon kalaki yan, pero mas malaki ang impact ng overreaction ng mga tao sa news na nakadagdag sa selling pressure. So yung 900 BTC probably nagva-value lang yun ng $54 million. Parte lang ito ng ongoing effort na ma-liquidate ng German government ang kanilang mga crypto holdings. Na-track kasi ang 3 individual transaction na nangyari noong June 25, so tig 200 BTC ang napunta sa Coinbase and Kraken Exchange. Tapos yung 500 BTC na sent naman sa wallet na 139P0 yung simula ng address, which remains unknown according yan sa on-chain intelligence provider na Arkham Intelligence. So hindi ito yung first time na nag-send ang German government sa address na yon, kasi nung June 20 nakapag-send din sila ng 800 BTC dito at nung June 19 500 BTC. Ilang araw lang ang nakalipas. Sa ngayon meron pa din 46,359 Bitcoin ang hawak ng German government na pinangangambahan naman na dump pa sa market, so dagdag selling pressure yon bukod sa mga Bitcoin na manggagaling sa Mt. Gox. Now, sa recent dump na nangyari sa crypto market, ang pinakapangunahing dahilan na sinasabi ay ang announcement na mangyayari na nga ang Mt. Gox repayment sa July. At ilang beses na din natin na-discuss ang Mt. Gox FUD since last year, kasi lagi siya na-delay, pero sa pagkakataon na ito, tuloy na makukuha na ng mga Mt. Gox user ang kanilang mga Bitcoin na halos isang dekada nilang inantay. Sa recent updates and announcement, ang repayment ay magsisimula ngayong July. Meron itong 3 phase repayment, intermediate repayment, and early lump sum repayment na ang final deadline for this repayment ay hanggang October 31, 2024. So ang i-distribute sa mga Mt. Gox users ay 142,000 BTC, 143,000 Bitcoin Cash, at para sa fiat currency naman ay 69 billion Japanese yen, approximately nasa $510 million. At sabi sa ibang mga reports na marami ng mga creditors ang naka-receive ng updates to their claim accounts, nakita na nila kung magkano yung makukuha nila, at yung iba naka-receive na ng fiat currency payment sa kanilang mga bank accounts. At yung pagkaka-announce nga na tuloy na ang repayment, which is mangyayari na agad sa July, maraming nabigla na naging dahilan ng panic sa market na nagdulot naman ng price dump kay BTC. So kung titingnan natin yung daily chart, bago pa yung announcement, bumababa na talaga yung price paunti-unti. Yung mga unang nakaalam, mga insider whale, nakaposisyon na sila dyan. At pagkalabas ng news, the reaction is massive that liquidated many long position traders. That's the impact of a bearish news with gulat factor sa market. Ganon din naman kapag nagpapump yung market sa good news. So it's normal scenario in crypto land. Although hindi pa naman talaga nagbebenta ng kanilang Bitcoin ang mga Mt. Gox users, pero dahil sa speculation ng mga market participant, nauuna yung reaction. Kaya nga nabuo yung context na buy the rumor, sell the news. Kasi sa market speculation, mas ine-emphasize ng mga tao yung nararamdaman nila. Bukod sa Mt. Gox FUD, nakadagdag din sa selling pressure yung outflow from Bitcoin ETF na in the last 2 weeks, nakitaan ng 1.3 billion outflow of Bitcoin ETF. Dito nakaranas ang Grayscale Bitcoin Trust ng $517 million outflow. Ito yung the largest outflow na na-experience nila. Habang ang BlackRock Bitcoin ETF naman ay nakapagbigay pa din ng $43.1 million inflow. So nakadagdag din itong outflow sa selling pressure sa market. So the bearish sentiment ay nanggaling sa Mt. Gox,
German government selling and ETF outflow na nagresult sa negative 11% drop ni BTC. Now let's check the current price action ni BTC. Dito tayo sa daily, sa higher time frame like monthly and weekly. Kung titingnan natin yung trend, we are still on a bullish trend. Based on my monthly and weekly top-down market analysis, nasa neutral sentiment pa din si BTC. And the daily is bearish kasi na-invalidate na yung swing low. Previously, I was expecting a bounce on the order block area. However, dahil sa unexpected news na lumabas about Mt. Gox na paaga and everyone is anticipating it by October pa, nagdulot yun ng overwhelming selling pressure and sweep the liquidity below and then bounce. Maraming na-liquidate sa dump na ito, lalo na yung mga 100x leverage trader. Kasi kung titingnan natin yung liquidation heat map ni Binance, makikita natin yan sa CoinGlass. So currently naglalaro yung price ni BTC sa 61 to 62,000 price level as the time of recording. Itong mga nasa unahan na orange, yan yung mga naka 100x leverage. A bit of volatility from swing high to swing low, sibak yung mga yan. Nasa 60 to 62,000 yung liquidation nila. Itong yellow, 50x leverage. Itong light blue, 25x leverage. And then itong mga nasa likod, 10x leverage na. Kaya every price swing ni BTC, merong nagaganap na liquidation at nauuna yung mga high leverage trader. So dito sa chart, I consider this an invalidation. Could be a start of a trend lower because this is a lower low. Now kung nakuha na yung liquidity dito, saan ang punta niya? Remember, the sentiment is bearish. So pwede siyang mag-bounce. Then kapag nag-form siya ng lower high, ibig sabihin bullish momentum is weak. Then it could form another lower low and get the liquidity here. That's the bearish scenario. In a bullish price action scenario, again, this is a short-term price analysis, BTC could form a lower high. That's fine. Kasi kung walang maganda-gandang catalyst, mahihirapan siya mag-retest agad sa swing high. Medyo malayo. So BTC could form a lower high, pero ang isa sa mga sign na lumalakas na ang bulls, it will form a higher low pagkatapos nun. Now, magkakaroon na tayo ng symmetrical triangle, a balance between buyers and seller. That's the time na pwedeng mangyari yung continuation na inaantay ng marami. Kasi yung pagbagsak na ito, marami nang nag-give up dyan. Okay? So yun lang ang video update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.